Pilipinas, kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyo. Si Sara Duterte, abay habang nasa Tokyo yan, nandiyan dyan sa Japan yan nakipagpulong yan sa kanyang mga supporters Hindi natin alam kung ano pa yung pinagagawa dyan sa Japan. Karapatan niya naman niya magbiyahe. Pero nagpapakalat na naman ano na naman to? Kasiraan na naman ng gobyerno ang pinapakalat nito. Kasiraan na naman, mga inventong kwento na naman po ni Sara Duterte. May mga binulgar na naman siya dyan. Ano na naman yung mga binulgar? May katotohanan na naman yan o gawa-gawa na naman yan? Dahil alam naman natin, magaling din gumawa itong si Inday papagurgur siya. Ayaw naman pa-imbestiga sa NBI. Di ba? Pinagbantaan daw buhay niya. Gugurgurin siya. Ayaw pa-imbestiga sa NBI. Wala mga patunay. Ano ba yan? Saan mo nakuha yung mga banta niya? Etc. etc. May mga bago na naman. Ano to? Imahinasyon na naman ito ka-coffee. Nandiyan po sa Tokyo, Japan, itong si Sara Duterte, kasama po yung ilang vlogger daw. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila dyan. Anyway, ayan may mga paratang na naman yan. May mga invento na naman yan, ka-coffee. May mga balita na naman na pinagsasasabi dyan sa mga Pilipino na nandiyan po sa Tokyo. VP Sara, headline ng Manila Bulletin, VP Sara says her political foes paid 25 million pesos for demolition job. Ayan na naman Nagbayad daw po ng 25 million. Initial pa lang yan, ka-coffee, para siraan daw siya. Wait lang. Parte ba ng paninira sa kanya yung hindi niya pagdalo sa investigasyon ng Kamara? Parte ba ng paninira sa kanya yung si Mary Grace Piatos? Yung hindi niya maipaliwanag na confidential funds kung paano winaldas? Parte ba yan ng demolition job niya, yung pag-amin ng mga opisyal ng Department of Education na sinuhulan sila ng 25,000 pesos kada buwan, ha? Parte ba ng demolition job yan? Para sirain siya. Parang hindi Parte ba ng demolition job yung COA report na nagsasabing illegal at hindi tama yung pagwawaldas ni Sara Duterte sa kanyang pondo? Parte ba yan ng demolition job? Excuse me. Vice President Sara Duterte claimed that her political enemies, sino ba yung political enemies niya? Pinapangalanan niya na yan PBBM, Lisa Araneta Marcos, Romualdez, yung iba pa mga mambabatas, have paid an initial 25 million pesos for the apparent attacks hurled against her. Kawawa pala si Inday dito. Siya pala ang biktima dito. Siya ang pinagtutulungan dito pala. Ganun pala yun. In an intimate meet and greet with overseas Filipino workers. Wow, tingnan mo. Intimate. Wow, di ba? Pag sinabi mong intimate, kaunti lang, ka-coffee. Kumbaga, chosen few lang. Selected few lang yun ang dyan. Yung intimate na yan, pinagandang term yan sa walang tao o nilangaw. Di ba, isang event, nilangaw. Intimate, pinaganda nila yung term. Ayan, intimate daw. Unti lang yung dumalo. Paano? Kaya ba nila mag-gather ng maraming Pilipino dyan sa Tokyo na mga susuporta kay Sara Duterte? Mukhang malabo-labo yan. Ayan, intimate daw po yan na meet and greet with overseas Filipino workers who are also her supporters dyan po sa Tokyo, sa Japan. The official said this was just an initial amount that she was assured there are more funds being circulated to destroy her. Excuse me. Initial pa lang daw yan, 25 million na yan. Ano yan? Ilan yan? Ilang billion ba yan? Pwede naman nila i-assume kahit magkano yan 100 million, 200 million. Kasi assumptions lang naman nila yan initial lang daw yung 25 milyones para sirain siya. COA, kasama ka ba dito sa nabayaran ng 25 million sa mga aligasyon ni Sara Duterte dito? Kasi noong nangyari yun, noong 2023, doon sa budget sa Department of Education at sa Office of the Vice President. Sinabihan na ako nung kilala ko, kaibigan ko sa loob ng PR industry ng National Capital Region. Sabi nila, ang unang baba was 25 million para banatan ka. Sabi ni Sara. Sino naman yan? Excuse me. May kaibigan daw siya sa PR industry. Nag-e-exist naman talaga ang PR industry. Totoo naman talaga yan. Halimbawa, may mga politiko, gusto mo pabanguhin yung pangalan mo, gagastos ka talaga dyan. Gagawa ka ng mga advertisements, etc. Paano mo lalaman na nagsasabi ng totoo yung kausap niya na mula sa PR industry? Na 25 million ang binayad, initial yan, 2023 pa. Bilyones para sirain siya.
Diyan naglabasan yung mga kasinungalingan eh. Diyan naglabasan yung mga findings. Yung confidential funds na hindi maipaliwanag. Victim na naman si Sara Duterte dito. Kasalanan na naman ni Marcos yan. So I'm sure meron pang iba pang budget dyan para tuloy-tuloy ang banat. Kaya nga sinasabi nila mga vloggers daw tulad namin na binabayaran daw kami para banatan si Sara Duterte. Anong ibabayad sa amin? Sa dinami-dami namin. Sa dinami-dami ng mga bumabanat kay Duterte. Imaginein mo, bayaran lahat yan. Paano? Kilala ba lahat yan ng presidente? Para bayaran lahat yan? I-monitor lahat yan? Hindi ba ayaw na sa inyo ng tao? Kaya ganyan? The Vice President met her supporters in Ginza, Tokyo, more than a week after they staged a rally at the famed Shibuya Crossing in Tokyo to show their support. Nagkaroon pala yan? O, kita mo, hindi natin alam. Alam nyo ba yan na nagkaroon sila ng rally dyan sa Shibuya Crossing? Yung Shibuya Crossing Ka-Coffee sa Tokyo, no? Yan yung napakaraming tao na sabay-sabay nagtatawiran. Napakalawak kasi ng intersection na yan. Kaliwat kanan, yung mga nakarating na ng Shibuya Ka-Coffee. O, nagkaroon pala ng rally dyan. Nabalitaan nyo ba yan? Wala. Hindi ko alam, pero ako hindi ko nabalitaan, no? Meron bang taong pumunta dyan? Mamaya, check natin kung maraming pumunta dyan. Unti lang kasi ang supporters ni Sara. According to Duterte's office, her visit to Japan last weekend for a meeting with various OFW groups, there was a private trip. Oh, hindi sagot ng gobyerno. Hindi sagot ng kanyang opisina kasi pribadong lakad daw po yung pagpunta niya dyan. Duterte, who has been under attack along with her executives at the OVP and DepEd when she was still its secretary, said she realized she was no politician friends. Ayan, may mga realizations na naman siya. Yan kasi hindi ka nakikinig sa tatay mo Pinagsabihan ka na ng tatay mo na huwag kang tumakbo sa politika Pinilit mo pa. O yan, na-stress ka tuloy. O, may na-realize na naman daw siya. Wala daw siyang kaibigang politiko. Hindi kaya mahirap siya maging kaibigan? Biktima na naman siya dyan. Wala akong kaibigan. Nagpapaawa ba ito? Naghahanap ng simpatsya, naghahanap ng kakampi. Wala daw siyang kaibigang politiko. Si Marcoleta? Hindi pala kaibigan ng turing niya kay Marcoleta. Naku, Marcoleta, todo tanggol ka kay Sara, wala pala siyang politician friends. Fake pala yan. Duterte Youth, hindi pala kaibigan ng turing sa inyo dyan. Meron akong realization na lahat pala ng politiko, kasama na si dyan ay hindi mo kaibigan. Ang kaibigan mo lang talaga ay yung taong bayan. Lakas maka gobyerno. Lakas maka politiko ng statement na to. Ang kaibigan mo lang talaga ay yung taong bayan. Gasgas na yung statement na yan. Totoo yan. Wow. Isa pa nga, meron akong realization na lahat pala ng politiko ay hindi mo kaibigan. Ang kaibigan mo lang talaga ay yung taong bayan. Totoo yan. Lakas makapolitiko ni Sara, Trapo na rin ito. Some of those attacking her now, she shared, were her friends from 2016 and 2019 during the elections. Nag-iba ng circumstances. Nung 2016 ba? Winaldas mo na ba ang pera ng taong bayan? Posible sa Davao, pero hindi natin alam or hindi na televise yan. Pero ngayon, halatang halata. Lumabas na sa mga investigasyon. Ang pinupunto natin dito, nag-iba ng circumstances. Magkaiba ang sitwasyon noong 2016 sa sitwasyon noong 2019. So itong mga politiko na sinasabi niya, kaibigan niya noon at ngayon ay hindi niya kaibigan, siguro may character development. Siguro meron din silang realization na ma'am, hindi tama yung ginagawa mo. Hindi pwedeng kung yung opinion mo noong 2016, may iiwan ka dun sa 2016. Paano kung nagnakaw ka na ng sumunod ng mga taon yan? Succeeding years, nagnakaw ka na nagnakaw. O kaibigan pa rin ang turing sa'yo? Definitely hindi. Ganoon din sa sitwasyon ng totoong buhay na tayo, no? Posible magkaibigan kayo last year, ngayon magkaaway na kayo. Kasi pwedeng niloko ka ng kaibigan mo na yun. Posible, inutangan ka tapos hindi ka binayaran. Friendship over na kayo kasi nasira na yung tiwala mo sa kanya. Diba? Magkakaiba ng circumstances. Hindi na pwedeng i-insist yan. Noon, kaibigan kita, ngayon, hindi na kita kaibigan. Maliban na lang kung si Harry Roque. Si Harry Roque talaga pambansang sinungaling Pambansang balingbing Kung ganyan lahat ng ugali ng politiko, wala ka talaga magiging kaibigan. Si Harry Roque, kung sino matatag, doon yan
O, politiko din niya si Harry Roque. Ayan, siguro kaya yan nasasabi ni Sarah kasi nakadikit siya kay Roque. Best friend niya ate yan. Nakadikit siya dyan kaya yan ang realization niya. Na-adapt niya yung mga kalokohan ni Roque. In fact, the former congressman, si Roque, dating congressman, the father of one of the politicians attacking her, even approached her to ask for understanding and to wish her well. Wow. However, the vice president was both surprised and thankful that these political attacks came early. Hay, salamat. Maaga siya dumating. At least, alam na natin kung ano yung iniisip nila. Ano yung gagawin nila, ano yung sinasabi nila. Sabi ni Duterte. Okay, tamo na. May future plans. Buti daw, maaga dumating. Anong ibig sabihin niya dyan? Indirectly saying na 2028 may plano ako. Ewan ko, interpretasyon ko yan, ka-coffee. Pero yung sinasabi niya, maaga. Kung may maaga, may late, no? Kung late na dumating yan, campaign period na yan for 2028 presidential elections. Pero sinasabi niya, buti na lang maaga dumating. So I think preparation yan for the 2028. While cracks between the once Uniteam tandem have shown less than a year into office, it was not until 2024 when the Vice President resigned from the DepEd, stripped off a large chunk of her proposed 2025 budget and subjected to congressional inquiries. Abay, tama lang. Ibinaldas niya yung pera eh. Tinanong siya, saan mo dinala yung pera? Hindi maipaliwanag. O dapat mo pa ba suportahan yan? Dapat ba i-absuelto mo na lang siya dyan? Di ba hindi naman tama yan? Unfair naman yan. O kayo ka-coffee, ano sa tingin ninyo? Gagawa na sila ng kwento. Wala na silang maibato dyan eh. O yan, balik na ba sila sa lumang tugtugin? Issue noong 2023. O, yung 25 million issue na yan na sinasabi niya na initial payment daw para magsagawa ng demolition job para sa kanya. 2023 issue pa yan. Bakit ngayon lang nire-raise yan? Di ba? Wala na kasi kayong maibato. O, dihado kasi kayo ngayon eh. Kaya kailangan nyo ng kakampi. Kinakarma kasi kayo dyan. O siya, sige. Anong opinion nyo dyan, ka-coffee? Comment agad yung opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, ka-coffee, pasuyin na lang like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo po updated na rin sa ating mga bagong upload. Pansamantala muna ako magpapaalam sa inyo, ka-coffee. Magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na videos. Maraming salamat po sa pagsama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.